Today, i-discuss natin kung bakit importante malaman kung saang material gawa ang ating helmet, kung bakit malaking factor ang bigat nito at kung ano ba ang top 5 materials sa paggawa ng outer shell ng isang motorcycle helmet. Tara! Mahalagang ingatan ang ulo ng tao dahil ito ang kinalalagyan ng utak, ang sentro ng ating nervous system na kumokontrol sa lahat ng ating nararamdaman, iniisip at kinikilos. Ang helmet ay hindi lamang protection sa alikabok at init ng araw. Ito ay isang multi-layered protection pag tayo ay nagmumotor. Ang mga helmet manufacturer ay gumagamit ng iba't ibang composite materials para balansehin ang tibay, bigat at presyo ng isang helmet. Tibay. Ang first line of defense ng isang helmet ay ang outer shell. Kapag ikaw ay naaksidente, ito ang kauna-unahang tatama sa kalsada at mag-aabsorb ng lakas ng impact. Kapag ito ay hindi matibay, may posibilidad na ma-expose ang ating ulo na magkakos ng traumatic brain injury or worse, pagkamatay. Bigot. Ito ang isa sa mga deciding factors sa pagpili natin ng helmet. Mabigat ba? Magaan ba? Ang mabigat na helmet ay madalas na nagiging dahilan ng stress sa ating leeg at nagkukos ng mabilis na fatigue. Kaya sa halip na ma-enjoy natin ang ride, madalas mai-stress pa tayo dahil hindi na komportable ang ating suot na helmet. Tandaan na ang ating ulo ay may bigat na 6 to 8 kilograms. Tapos idadagdag mo pa ang bigat ng helmet. Kawawa na ang leg natin yan. Presyo o budget? Ilang beses ko na sinabi dati na you will get what you pay for. Kadalasang ang mga gandang klase ng helmet ay medyo may kamahalan. Kaya hindi recommended na gumamit ng mga budget na helmet kung ang hindi ka naman laging takbong pogi kung mabilis ka magpakatakbo. Pero huwag mag-alala, susunod ko na i-discuss ang best composite materials na ginagamit ng helmet manufacturers para makatulong sa pagpili mo ng iyong susunod na helmet. Ang number 5 sa listahan ay ABS. Lalagay ko na lang sa screen yung ibig sabihin nito, baka mabulol pa tayo eh. So, ito yung tinatawag nila na budget meal. Ito ang pinakakaraniwang material para sa mga entry-level na helmet. Ang ABS ay isang special na uri ng thermoplastic na kilala sa pagiging matibay at madaling gawin. So, ang advantage ito ay ginagawa to sa pamamagitan ng injection molding. Kaya naman, abot kaya ang presyo nito sa merkado. Ang disadvantage naman ay bagamat magaling itong sumipsip ng enerhiya mula sa impact, kailangan ng mas makapal na shell. Kailangang doble-doblehin pa ito para maabot ang safety standards. Dahil dito, asahan na medyo mas mabigat at malaki ang mga ABS helmet sa pakiramdam. Number 4 naman ay ang polycarbonate. Ito ang tinatawag na high-impact all-rounder. Isipin nyo ito bilang heavy-duty na pinsan ng ABS. Ang technology nito ay parang isang high-grade siya na thermoplastic na sadyang matibay laban sa malakas na impact. Sa katunayan, ito rin ang material na ginagamit sa mga bulletproof glass. Kita nyo sa mga sakyan. Yung mga ginagamit doon. Sa performance naman, mas flexible ang polycarbonate kumpara sa ibang materyales. Ang kakayahan nitong mag-flex ay nakakatulong para ma-absorb ang lakas ng tama na hindi agad nagkakaroon ng lamat. Swak na swak to sa mga naghahanap ng high-end safety sa mid-range na presyo. Number 3 naman ay ang fiberglass. Ito ay tinatawag na energy absorber. Dahil ang fiberglass ang siyang marka ng pagpasok natin sa premium territory. Hindi tulad ng thermoplastics, ang fiberglass ay madalas na manong-manong nilalapat or hand-layered.
at pinalalakas gamit ang resin. So, pag naging helmet ito, suot mo ito, pag tumama ito sa kalsada, ang fiberglass ay sadyang nadudurog o nagkakaroon ng delamination, ika nga. At ang pagbitak o pag-splinter nito ay paraan para maubos ang kinetic energy bago pa man ito umabot sa iyong ulo. So, dahil sa sobrang tibay ng material na ito ay pwedeng gawing mas manipis ang shell, kaya mas magaan ito kumpara sa mga plastic na helmet. Malapit na tayo matapos sa top 5. So, number 2 naman ay ang Kevlar. Kaya tawag naman tong penetration specialist. Siguradong narinig nyo na ito sa mga bulletproof vest. At kasing halaga rin ito pag ginamit sa kalsada. Bihirang gamitin ng Kevlar nang mag-isa lang siya. Madalas itong hinahalo sa fiberglass o kaya sa carbon fiber para magkaroon or makabuo ng composite shell. Ang pangunahing alas ng Kevlar ay ang matinding tensile strength nito. So unlike yung fiberglass na madaling madurog, pinipigilan ng helmet shell na to na mapunit o mabutas sakaling sumayad yung helmet sa matatalim na bagay. Siyempre, ito ay napakagaan, kaya nagbibigay ito ng extra protection nang hindi nagpapabigat sa iyong liig. At ang number 1 ay ang carbon fiber, carbon Lodi. So ito ang gold standard sa mga helmet. Kung titingnan nyo, ito rin ang ginagamit sa MotoGP. Although kasing tibay rin ito ang Kevlar na nasa number 2, ang carbon fiber ay mas magaan at mas madaling gamitin. So ito ay gumagamit ng carbon strands na binubuo rin sa pamamagitan ng epoxy. So ito ang perpektong kombinasyon ng sobrang tibay at sobrang gaan. Napakatigas ng carbon fiber. Kahit hindi ito nagfe-flex gaya ng polycarbonate, mabilis nitong pinakakalat ang lakas ng impact sa buong surface ng shell ng helmet. Higit sa lahat, ito rin ang pinakamagaan sa listahang ito. Binabawasan nito ang pag-alog ng ulo sa aksidente at pinananatiling komportable ang iyong biyahe kahit gaano pa kalayo. At yan po ang top 5 na materyales ng helmet na naaayon sa tibay at gaan. So, in conclusion, bawat materyales ng helmet ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Gaya ng polycarbonate, ito ay abot kaya, magaan, at may mahusay na impact resistance. Gayunpaman, maaaring hindi sila kasing tibay laban sa gasgas at dents kumpara sa ibang options. Dahil ito naman ng fiberglass, nagbibigay ito ng balanseng tibay at kakayahang sumipsip ng lakas ng impact. Ngunit maaari itong maging mas mahal at mas mabigat ng kaunti kaysa sa mga polycarbonate. And finally, yung carbon fiber na nasasabi ko lang na nasa top 1, ito ay naghahatid ng pambihirang lakas, magaan na pakiramdam at napakahusay na impact absorption. Ngunit mayroon itong mataas na presyo at maaaring mangailangan ng mas maingat na pangangalaga. Sa pagpili ng iyong helmet sa motorsiklo, isang-alang-alang ang iyong pangangailangan sa pagmamaneho, personal na kagustuhan, at syempre budget. Kung naghahanap ka ng murang option na may sapat na protection at komportable naman, ang polycarbonate helmet ang pinakamagandang piliin. Pero para sa mga rider na may pinahalagan ang tibay at impact absorption, pwede ring option ang fiberglass. Pero para sa mga nagnanais na pinakamataas na kalidad pagdating sa lakas, gaan at syempre protection, ang carbon fiber ay sulit na investment. Ano man ang piliin mong materyales, siguraduhin laging ang iyong helmet ay pumasa sa ICC or mayroong PS mark. Sa tandaan, ang iyong helmet ang pinaka-importanteng kagamitan para sa iyong kaligtasan. Kaya maglaan ng oras upang mahanap ang perpektong sukat. Syempre, dapat hindi umaalog, saktong-sakto lamang para sa iyong ulo
at yung estilo ng pagmamaneho. Hanggang sa muli po, ride safe and see you on my next video. Bye!